Hi, ako nga pala si Lovely Jim, isang OFW. By the way nga pala, kagigising ko lang. Kaya yung buhok ko, parang naging ganyan, di ba? Ako nga pala si Lovely Jim, isang OFW. Mayaman na pala ako, kaso, ngayon, pera na lang talaga ang kulang. By the way, pag-usapan naman natin ang aking status bilang LDR sa aking asawa. By the way nga pala, may asawa ako. O di nyo may tatanong, hindi ko na may tatanggihan. I'm so proud na may asawa akong maganda, di ba? O sa mga nagtatanong sa akin, kung gaano ba kahirap ang pagiging LDR. Sa totoo lang, sa akin, hindi naman siya mahirap. Para sa akin lang, hindi ako nahirapan. Bakit? Kasi, kahit magkalayo naman kasi kami, may komunikasyon naman. Pangalawa, kahit magkalayo kami, at least, ginagawa ko yung para sa kinabukasan namin. Hindi naman kasi ako lumayo para magpakasarap dito o maghanap ng iba. Painiwala ko lang yun hindi ako perpekto. O baka sabihin niyo naman, anak ako ng Diyos, perpekto na naman ako. Unang-unang paniniwala ko, tiwala. Bakit? Kasi, alam mo, kung wala kang tiwala sa iyong partner, wala mangyayari sa buhay mo. Pangalawa, alam mo, kung maloloko man ng isang tao, bantayan mo man yan, or stalk mo pa, magkasama kayo. Manloloko pa rin yan. Yung iba nga dyan, magkasama nga, naglolokohan pa, di ba? Kaya hindi mo talaga maiwasan yan. Depende na lang sa paniniwala nyo at tiwala nyo sa isa't isa. Ako aminin ko, matagal na kaming LDR ng aking asawa. Since nag-abroad ako, nakilala ko siya 2015. O di ba? 2024 na ngayon, tagal-tagal na, di ba? 2015, nakilala ko ang aking misis. Until now, isa pa rin akong OFW. Pero, nandiyan pa rin. Normal yung pag-aaway. Kaso nga lang, nakakatakot. Sa totoo lang. Pero, hindi man ako nagsisisi. Bakit? Kasi minsan, hindi mo iwasan sa mga babae, tupakin. O, diba? Tinotoyo yan minsan. Minsan, binablock ako. Pero, normal lang yun. Kasi nga babae sila, diba? Siyempre, pumasok ako sa buhay niya. Siyempre, panindigan ko. Sa mga nagtatanong kung gaano kahirap. Hindi mahirap. Instead nga, na-enjoy ko pa nga. Bakit mo na-enjoy? Sabi niya naman. Kasi nga, doon namin nasusubukan kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Unang-una, yung tiwala. Pangalawa, di ba? Kahit magkalayo nga kami, di ba? Ang tagal-tagal na. Since 2013, ano na ngayon? Di ba? Napakatibay namin. Kinasal lang kami last 2 years. O di ba? Magsi-second anniversary na kami. Ganun lang kadali. Ganun ko na hinahandle yung sitwasyon namin. Tiwala, komunikasyon, at syempre, nandyan pa rin yung pagmamahal. Kahit magkalayo kayo, mahalin mo yung asawa mo. Pangalawa, ano naman, sabi niya na naman, hindi ka ba nang bababae? Alam mo, sa akin kasi paniniwala ako. Nag-asawa ako para makasama ko sa buhay. Hindi nag-asawa ako para hahanap ako ng ibang mga kasama sa buhay. O sabi niya naman, imposibleng hindi ka naghahanap. Talagang hindi ako naghahanap. Unang-una kasi, yung paniniwala kasi ng iba, sa akin hindi sa akin. Sa akin lang paniniwala. Kung iba kasi, pag nag-asawa sila, example, yung asawa nila sa Pilipinas, pumangit na. Humahanap sila ng iba. Bakit ka hahanap ng iba? Kung kaya mo namang gastusan yung asawa mo para gumanda, di ba? Bakit ka pahahanap ng iba para gagastusan yung iba? Pwede mo naman gastusan yung asawa mo para siya yung mahalin mo at gumanda pa. Nakatulong ka pa, nagmahalan pa kayo, tumibay pang relasyon nyo, hindi pa nasira ang buhay nyo. Diba? Napakasimple. O sasabihin nyo naman, perfecto ako, anak naman ako Diyos. Ako na yung anak ng Diyos.